May family na kumuha ng bagong yaya para bantayan yung toddler nilang kapatid. Kaso, wala pang 24 hours sa bahay. May mga bagay na silang napansin na hindi nila ma-explain. Our sender for today recalls a story that happened way back in 2018. Kumuha raw sila ng bagong yaya para mag-alaga sa kapatid niyang toddler pa at that time. And para dagdag tulong na rin sa mga gawaing bahay. Usually, kapag kumukuha raw sila ng yaya, from summer sila kumukuha. Doon kasi yung province ng mother nila, so may mga kakilala na sila doon. Eventually, dumating na yung bagong yaya. Sinundo nila ito sa Manila, then sinama na pauwi sa bahay. Pagdating nila, pinakain muna siya and doon pa lang may napansin na agad si Sender. Hindi raw kumakain yung yaya ng kahit anong may garlic. At first, hindi naman nila agad binigyan ng any meaning. Baka ayaw niya lang talaga ng taste ng garlic. Valid naman, I think. Pero may isa pa siyang napansin. Umiiwas din daw siya sa altar sa bahay nila. Hindi siya lumalapit. Parang iniiwasan niya lang talaga yung area. Sinabi ito ng Sender sa family niya. Pero again, hindi nila agad ginudge. So, binigyan nila ng benefit of the doubt. Pero habang tumatagal that day, mas marami pa silang napapansin. May mga kilos daw yung yaya na parang kakaiba. Hindi naman everything sobrang obvious, pero enough para mapansin nila. Later that day, may short trip daw dapat yung family nila. And for some reason, biglang sinabi nung yaya na dapat maiwan na lang daw sa bahay si Sender. Walang explanation, walang clear reason. Basta parang gusto niya lang na magstay sa bahay si Sender instead of going out with the rest of the family. Siyempre, hindi pumayag yung parents niya. So, umalis pa rin silang lahat para sa lakad nila. Pag-uwi nila later that evening, may napansin ulit si Sender. Yung bagong yaya raw, labas ng bahay kahit sobrang gabi na. Madilim na sa labas pero pabalik-balik pa rin siya. Nung tinanong ko anong ginagawa niya, ang sabi niya, naglalaba raw siya. Again, weird but okay. Pero nung chinek ni Sender sa labas, may naririnig siyang kausap ng yaya. What makes this weirder is wala namang ibang tao sa labas. And according to the Sender, wala pa ring phone ng yaya. So, kung wala siyang kasama and wala siyang kausap sa phone, sino yung kinakausap niya? Later that night was when things actually escalated. Yung father ni Sender nakainom that time and nakatulog banda sa labas. Then, bigla na lang daw siyang nagising. Sabi niya, may naririnig siyang parang may malaking ibon na lumilipad-lipad sa paligid ng bahay. Very unusual daw yung sound. Sobrang bigat ng flapping of wings and paikot-ikot lang sa labas. Lumabas ulit yung father niya and started shouting. Pinagmumura niya raw kung ano man yung lumilipad-lipad sa paligid. He even threatened na babarilin niya raw and after a while, tumigil yung ingay. That night, natulog silang lahat na magkakasama. Wala nang masyadong nagsalita. Wala na ring lumabas para mag-check ulit. Kinabukasan, paggising nila, wala na yung bagong yaya. Hindi na siya makita sa bahay. Hindi rin nila alam kung kailan siya umalis. Wala pang 24 hours since dumating siya, pero in that short time, parang ang daming odd quirks na na-observe si Sender. And dagdag pa yung narinig nila na parang malaking ibon na umiikot sa bahay. Doon na raw nila naisip, baka hindi pala ordinaryong yaya yung pinatuloy nila sa bahay. Baka kaya siya umalis bago mag-umaga kasi muntik na nilang malaman kung ano talaga siya.